Welcome back investor! Sa video na to, mayroon akong exciting na stock na pwede kong i-feature sa inyo and I think itong kumpanyang ito ay isang recovery play. And way back 2020, ng time na nire-review ang GSMI, ng time na nagre-recover pa lamang sila, ganito ang senaryo ng Maxes ngayon. So kung titignan nyo guys, ito yung mga brand na hawak ngayon ng Maxes Group. Ang kanyang market cap ay nasa 4 billion pesos at ang kanyang revenue ngayon ay nasa 11.8 billion pesos. Samantala, ang kanilang net income ay nasa 582.83 million pesos lamang. Pero guys, ang kagandahan dito, yung kanyang free cash flow ay nasa 963 million pesos. Mas malaki yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang net income. That's a very good positive sign. And also, in terms of their average, nasa 156 million pesos lamang. And in terms of multiple valuation, pinapakita dito sa atin na very undervalued talaga itong Maxes Group ngayon. And also mayroong 4 years na payback times kung mag-i-invest ka ngayon sa kanyang current share price, na one of the major highlights ito sa Maxes Group ay ang kanilang revenue. Over the past 18 years, ang kanilang compound annual growth rate sa kanilang revenue ay nasa 16%. And partida, hindi pa masyado nakakabawi ito doon sa pre-pandemic level. Pero kung titignan natin, unti-unting tumataas ang kanilang revenue. And likewise sa kanilang net income. Noong 2019 na natamaan sila ng pandemya, talagang labis na naapektuhan itong Maxes Group. Pero guys, kung titignan natin yung total na utang ng company from 2019, nasa 7 billion, 6 billion, 6 billion, 5.8 billion, and sa kanilang pinaka-latest report ay nasa 4.47 billion na lamang. So over the years, bumababa yung kanilang utang na kinikater. And over the past 5 years, ang pinakamataas na inabot na kanilang debt to equity ay nasa 178% and bumagsak ito ng 114%. And now, ang kanilang debt to equity na lamang ay nasa 86.9%. So ibig lamang sabihin nito, pinapakita sa atin na nagbabawas sila ng utang. And yung mga pinagkukunan pala ng revenue nitong Maxes ay nagagaling sa restaurant, commissary, franchise, royalty, and license. And majority ng kanilang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa restaurant. 77.3% na gagaling dito. And 98.5% nagagaling sa Pilipinas and 1.5% ay nagagaling naman sa international. Ang pinaka-latest information dito sa Maxes ay meron silang 200 million pesos na buyback shares sa kanilang kumpanya. So guys, napaka-importante nito no, kapag ang kumpanya ay nagba-buyback ng shares. So sabihin, nagiging strong yung ownership ng mga shareholders ng company. Although yung kanilang management hindi ganong kagandahan ngayon kasi nga natamaan ito ng pandemya. Kung titignan natin noong 2019, talagang sobrang pangit na kanilang performance noong 2020 lalo. And noong 2022 alone, doon na nag-uumpisa na gumanda yung kanilang management efficiency. And now, ang kanilang return on equity na ay nasa 11.4%. Ang kanilang return on assets ay nasa 6.1% and ang kanilang return on capital employed ay nasa 9.8% na. Compare mo ito 3 years ago, pagdating sa 11 metrics valuation method na ginamit natin, ang average price ay nasa 6.21 pesos per share. So that's around 44.47% na upside potential. Kung gagamitan natin ito ng assumptions, target price ay nasa 6.3 pesos per share. So halos magkapareho lamang ng average intrinsic value to their assumptions natin. So for me, itong company na to ay talagang very undervalued ngayon. And kung titignan natin ang performance sa kanilang total returns noong 2013 until 2019, lagi niyang nabibit ang US index. And simula nagkaroon ng pandemya until now, hindi pa masyado nakakabawi ang kanilang performance over the past 10 years. Pero guys, kung titignan natin in terms of their total returns from 2000 until now, over the past 23 years, ang total returns ng Maxes ay nasa 482.77%. In comparison sa SPY, nasa 261% lamang. So every year, lagi niyang nabibit ang US index. I think, in my opinion, I think this is the best time na bilhin natin itong Maxes Group para makapitalize natin yung capital gains ng company. And also, remember, kung nagbibigay ng dividend ang isang company, ay kapag bumubulusok yung share price ng company pababa, ay kapag nabili mo ito, mas malaki ang iyong dividend na makukuha kapag nag-appreciate na ang value nito over time. Ito naman ang mga nanalo ng portfolio tracker ko. Congratulations sa'yo. And also, congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo. And also, congratulations sa'yo. Email mo lamang ako sa aking email address and definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations.